isa na namang edisyon ng ating programang Tagumpay sa Buhay. Isa na naman pong matagumpay sa buhay ang ating ipipicture sa ngayon. Okay, salamat Sauro at magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga viewers ng Bicol TV. At so, maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa inyong feature program. Okay po. Ma'am, sino po si Ma'am Arceglipo? Okay, so ako po ay si Arceglipo. Pinanganak sa Bulan, Sorsogon, pero lumaki kami dito sa Irusin at dito na rin ako lumaki, nag-aral ng primarya at sekundarya at nung nagkolehiyo ako sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, no, medyo matagal na rin yung panahon na yon. Ayun, at nagsimula akong magserbisyo sa ating pamahalaan dito, pamahalaang pamprobinsya, noong 2004. Mayroon po akong isang foundation, yung Integrated Rural Development Foundation. At nagsimula kami ng programa para sa mga maliliit o artisanong mangingisda dito po sa Sorsogon Bay. Ang nais po namin noon ay mabigyan ng kapasidad ang mga mangingisda na maneharin, no? Pamahalaan ang kanilang mga rekurso sa dagat. So, yun po ay nagpa-training kami, nagsuporta din ng mga pagtatanim ng mga mangrove. So, doon po nagsimula yung paglilingkod ko dito sa Sorsogon. Alam niyo naman po, nung panahon na yun ay bukal din yung aking magulang, no? Yung nagsimula po sa aking ama, yung dating DILG director po ng Sorsogon, si Arcadio Glipo Senior, and then ang aking nanay, yung mother ko na dating supervisor ng Department of Education, pangalan nun ay Dex. Siya, naging number 1 bukal siya ng Segundo Distrito. Wari ko, magaling yung serbisyo ng nanay ko kasi bukod sa pagiging teacher, ay napakabait po noon, no? Matulungin. So, subalit nagkasakit siya noong 2001 and hindi na rin niya kinayang pagpatuloy yung kanyang pagsiservisyo at pinakiusapan niya ako. Sabi niya, marami pang pwedeng nating maitulong sa distrito at kung pwede ay total nandito naman ako at balik-balik akong naglilingkod or pumupunta sa mga komunidad at sinabi niyang stay nga ako dito at ipagpatuloy yung paglilingkod na yon. At teenager pa lang ako, nung nag-aaral ako sa Universidad ng Pilipinas. Yun din yung panahon na kumbaga mayroong clamor or sisikap, clamor, panawagan ang ating mga mamamayan para sa pagbabago. So, marami nga kami na mga estudyante, yung kumbaga ay nagbigay din ng aming oras, panahon, upang magkaroon ng isang masiglang citizens movement para sa mga reformang pampolitikal, pang-ekonomiya. Kasi noong 1980s ay medyo naghihirap ang bansa, maraming mga utang, at wala tayong mga kalayaan. So, yun nga, nagkaroon ng EDSA Revolution noong 1984, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng bagong administrasyon, at doon nagsimula yung graduate din ako, at nagkaroon ako ng pag-iisip kung saan ba ako pupunta, sa gobyerno ba, dahil bagong graduate ako, mayroon din akong mga nag-apply ako sa mga ilang government agencies, natanggap naman ako, pero mayroon ding mga opportunities para sa involvement sa community through yung mga NGOs. So, gawa ng aking yung pag-iisip ko at paninindigan at the time, sabi ko, mas makakatulong kung papasok ako bilang isang NGO worker. So, doon po ako. Ang naging choice ko ay mag-contribute sa
pag-oorganisa, pagbibigay ng kapasidad, pagbibigay ng training sa mga farmers because at that time ay naghahangad din yung mga farmers na makuha yung kanilang karapatan sa lupa. Yung tenurial security na sinasabi kasi at that time, di ba, mayroong kumbaga karamihan pa rin ng ating mga magsasaka, hindi kanila ang lupain. Yes. Okay, yung lupang sinasaka nila. So may mga campaigns noon for agrarian reform and in 1988 na ipasa nga yung Comprehensive Agrarian Reform Program. So in a way, naging victorious din yung mga farmers. Although maraming problema pa rin yung CARP, very limited pa rin yung scope nito. But marami rin naman ang nagkaroon na ng tsansa na makuha yung kanilang lupa, mga lupa. And yung nagtayo na kami noon ng NGO na tutulong para masuportahan yung mga pagsasaka, so suporta sa credit, suporta sa mga training, paano yung sustainable agriculture. So doon nagsimula. Friends ko naman is supportive naman sa mga endeavors ng mga anak nila. So wala naman akong problema na okay naman sila. Tanggap naman nila kung ano yung aking line of work. Nang ma-put up ninyo itong ma'am, paano nyo po, saan po nanggaling ang pangalang IRDF na ipinangalan ninyo dito sa nabuo ninyong grupo? Ang IRDF stands for Integrated Rural Development Foundation at nakikita namin no na dapat magkakaugnay ang mga suportang ibibigay sa isang komunidad. Kasi kung credit lamang, okay, nagkaroon sila ng financial assistance para makabili ng mga fertilizers at seeds. Pero may problema pa rin sa ibang aspeto. Tulad halimbawa, ang paraan ng kanilang pagsasaka ay napakalaki ng gastos na kailangan, ang tinatawag na chemical intensive farming. So kailangan din baguhin yung sistema ng pagsasaka at doon nag-introduce kami ng ano yung kahalagahan ng mga traditional seeds versus yung ngayon yung mga iri seeds at saka yung mga iba pang mga ngayon bago na yung mga hybrid pero karamihan nun iri. So mayroon ding mga halaga itong mga traditional varieties natin dahil mas kaya nilang tumagal halimbawa sa klima ng isang lugar, mga ganun. So bukod doon, nagbigay din kami ng mga paraan ng pagsaka na sustainable o hindi masyadong nagdedepende sa mga chemical inputs. Okay, isa rin yung problema sa environment. So, hindi lang credit, hindi lang sistema ng pagsasaka, pati yung environment, problema din. So, kailangan din ng ano yung paraan naman ng pamamahala ng mga rekursong natural or likas yaman tulad ng katubigan, ng forest, no, para makatulong din yon sa pagpapataas ng produktibidad ng pagsasaka nila. So, kaya integrated. At saka yung access sa education, sa health, ng mga nasa komunidad, kailangan din yon. So, nandun pumasok yung concept ng integrated rural development. Yung foundation ninyo, sa totoo lang po, bibihira ang tumatagal ng ganito. Sabi nyo nga, 80s pa ito nagsimula, o 90s? 35 years na kami. 35 years na. Parang ang hirap ma-imagine na talagang may foundation na ganito katagal. Yung pinagkakaabalahan ko ngayon, back to full blast yung aming trabaho sa NGO. So, marami kaming mga programa kasi sa ngayon, no? Una yung papalakas ng kapasidad or capacity building ng mga associations at mga cooperatives na naitayo na ng IRDF upang mas sila na ang mga officers, yung mga leaders, sila na ang magpapatakbo ng kanilang asosasyon at mas withdraw na yung mga staff ng IRDF. Kasi yun naman yung empowerment. Kung sila na marunong na silang mag-facilitate ng mga meetings, magkaroon ng mga plano, magdesisyon, mag-troubleshoot, magpatakbo ng mga negosyo ng kanilang asosasyon o kooperatiba, yun yung sa amin ang empowerment. Okay? So, andun yun. Sa ngayon, marami rin kaming nasa halos mga 50 plus municipalities
And mga 12 provinces kami all over the Philippines. So, maraming ano talaga, no, mga activities at plano yung ginagawa sa baba. Kaya meron din kaming programa na tulungan yung mga coconut farmers na mag-organize, self-organize, and then pahusayin yung kanilang pag-supply, no, ng kanilang mga produkto sa mga kumpanya. So may partnership kami sa Mindanao with Franklin Baker, at yung mga kumpanya naman nakapartner ng Franklin Baker na kumukuha naman ng produkto kay Franklin Baker. So isang consortium yun na sumusuporta sa mga coconut farmers. Halos mga 5,000 farmers yan ang sinusuportahan para magkaroon sila ng mga intercropping, magkaroon ng mga additional sources of income, at mapataas yung whole nut pag dinideliver nila sa Franklin Baker. Yes, ma'am. Nauna mo lang po akong dun sa pagsalaysay, ma'am. Pero ito nga ang sunod kong itatanong sa inyo. Gaano na po kalawak ang nasasakupan ng IRDF? Sa ngayon ay masasabi natin halos mayroon siyang mga naabot na, no? Naabot na mga 50,000 na mga farmers, fisher folks all over the Philippines. All over the Philippines. Oo. Tapos mga around siguro 450 barangays na organized namin. At sabihin natin mga 50 siguro na mga municipal associations or federations na nabuo namin. At kaya nga nakikita namin yung pangangailangan na mag-build ng isang, kumbaga yung cooperation, no, among those organized entities to to pursue more reforms sa economic and socio-political system natin, so that yung empowerment hindi lang sa aspeto ng mayroon siyang kita, kundi even dun sa voice, may voice yung mga mamamayan. No? Sa akin naman, wala naman akong talagang balakid na masasabi kong ayaw ko na nito, o Yes. iwanan ko na ito. Dun sa trabaho. Kasi may dumarating din talaga yung panahon, 35 years na kami, may mga panahon na kumbaga kulang din yung pondo. Correct. At may panahon din na yung pondo namin hindi dumating ng ilang buwan. So may panahon na yung mga staff namin, sige, hindi muna tayo magsisweldo ng 3 buwan kasi hindi pa napapadala ng aming donor yung pondo. Pero sa mga panahon na yun, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil poong may kapal, dahil yun na nga, kahit may problema sa pondo na pwedeng sabihin namin, huwag na tayong magtuloy, ay dumarating pa rin yung mga oportunidad na ipagpapatuloy pa rin namin yung aming sinimulang programa at ang aming misyon. No? May dumarating pa rin mga pondo. So, ibig sabihin, may pansamantala lang yon, may patuloy na naniniwala sa kredibilidad, sa mga nagawa, sa accomplishment ng IRDF, kaya nagtutuloy-tuloy pa rin yung pondo naman. Kasi mayroon kaming board na yun yung nagde-decide ng direction ng foundation. Ito yung policy making. At ito ay binubuo ng mga mga kilala na, kumbaga mga matataas din ng kredibilidad ng mga personalities. Yung aming presidente ay dating dekano ng University of the Philippines, School of Labor and Industrial Relations. For a time, naging vice president namin si Congressman Tanyada ng Quezon. Pero hindi na rin siya nagtuloy. May Tetchok, no? Tapos isang pare, ayun, isang pare na Jesuit priest
Sa ngayon, ang IRDF ay nagpapatuloy ng kanyang misyon na to empower marginalized sectors, lalo na po yung ating mga magsasaka, mangingisda, mga kababaihan, mga katutubo, at ngayon mga kabataan. At may mga programa para maipatupad itong misyon magmula sa pag-oorganisa ng mga komunidad, pagbibigay ng mga training, seminars, education, pagtatayo ng mga pangkabuhayan, ng mga programa sa mga komunidad, pagtatayo ng mga social enterprises, pagpapalakas ng kapasidad sa disaster preparedness. So, maraming mga programa ang IRDF at may advocacy ito, lalo na pagpatungkol sa mga karapatan ng mga magsasaka, malakas yung advokasya namin dito at mga mangingisda. At mayroon din kaming environmental protection, and for the past 2 years ay mayroon kaming reforestation project dito sa Segundo Distrito. So nagpapatanim tayo ng mga puno, lalo na yung mga denuded na or mga, wala nang mga puno na mga bundok natin. Ma'am, dito sa Sorsogon Province, ilang grupo na po or ilang organization na ang matagumpay na natulungan ng IRD? Um, nasa Particular po sa mga anong lugar po ito dito? nasa mga maliban lang yata sa Magallanes, nandun kami sa iba't ibang munisipyo. May ang iba ilan lang. So, mayroon kaming mga sa buong Segundo Distrito, mayroong mga na-organize kaming mga ano dito, mga samahan. Okay. Either farmers, fisher folks, women. So, lahat yun may mga samahan kami dito. Sa Sorsogon City, meron din kaming organized. Hindi ko lang mabilang, baka siguro all over the Sorsogon, baka mga 200 plus barangays. Meron din, halimbawa, meron kaming partnership with the Department of Agriculture ngayon. So, ang tawag nila doon is for climate change adaptation. Yeah. So, mayroon kaming mga ilang villages or barangays na sinusuportahan kasama ang Department of Agriculture. Ang aming foundation, ang IRDF, ay matatagpuan ang opisina dito po sa Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. At nandun din kami may website po kami, yung irdf.org.ph, at may Facebook account. So, pwede nyo kaming hanapin o mag-communicate kayo doon. Sa Facebook page, IRDF, Integrated Rural Development Foundation. Hanapin nyo lang, at sa website, irdf.org.ph. Baguhin natin ang ating, sabi mo nga, marami tayong pakikibaka sa araw-araw, na pagharap sa buhay. Nandiyan yung mga problema ngayon, lalo na papasok na ang enrollment, tuition fee, yung mga nagsasaka, nandiyan na kailangan nila ng mga fertilizers, at iba pa, no? Mga gamit sa pagsaka, binhi, mga mangingisda na may problema at wala na sila daw mahuli. May dito sa bandang Sorsogon Bay, dito naman sa Bulan, maraming nahuhuli, pinagtatatapon, may mga nagtatapon. So marami talaga sa araw-araw na pagharap natin sa buhay, marami tayong problema. Pero titingnan natin siguro ang pagharap nito bilang isang komunidad o bilang isang bansa. Kasi yun ang kulang sa atin ngayon, no? Baka yun ang harapin natin, na paano tayo magsusolve ng ating mga problema na magkakasama tayo, at hindi lang bilang isang tao, isang individual, isang magsasaka, isang mangingisda, o isang pamilya. Kasi hindi natin masusolve yun dahil mas malaki sa ating araw-araw na buhay ang hinaharap nating problema. So, kung yun ay mga government resources na kailangan natin, pondo, proyekto mula sa gobyerno, o pagbabago ng mga
proyekto na nakakaapekto halimbawa sa ating araw-araw na buhay, hindi po madadala yon, hindi mababago, hindi madadala ang resources, hindi mababago yung mga proyekto kung hindi tayo kikilos as grupo, as isang grupo ng mga mamamayan. No? Kaya importante na mag-usap-usap tayo, magkaroon ng yung combined action para mas ma-resolve natin yung ating mga problema. At maraming mga ordinaryong mamamayan tulad natin, tulad ninyo, na nagsisikap baguhin ang takbo ng ating buhay. May mga pangarap tayo, mayroon tayong gustong abutin, gusto nating bumuti ang ating buhay. Kung tayo may sakit, gusto nating gumaling. Lahat yun ay aspirasyon natin. At tingin ko, huwag nating iasa lagi sa mga politiko yung pagkakamit ng ating mga pangarap. Pangarap natin bilang komunidad, bilang probinsya, bilang bansa, ay tayo rin ang lumilikha ng realidad na yon. Tayo, ang araw-araw nating pagtrabaho, araw-araw nating pagsisikap, araw-araw nating pag-iisip at pagpaplano, lahat yun contribute, no? Para gumulong yung buhay, gumulong yung ating ekonomiya, umangat yung ating ekonomiya. Kumbaga, lahat yun ay contribution natin. So, yan mga kaibigan, ang isa namang naging makabuluhan na ating pagtalakayan sa programang Tagumpay sa Buhay. Si Ma'am Marcy Glico, isang ordinaryong tao, naging matagumpay at ang kanyang tagumpay inialay niya rin sa mga kapusbuhay. Okay? Tandaan niyo po mga kaibigan, ang tagumpay sa buhay, nakasalari ito sa araw-araw ninyong pagkibaka sa buhay. Para po sa isa namang edisyon ng Tagumpay sa Buhay, ang inyong lingkod, si Rosario Mistoso. Magandang umaga.